May mga bagay sa buhay mo na hindi naman halatang sumisira sa'yo, pero unti-unti kang hinihila pababa. Mga ugali, mindset, at tao na akala mo normal lang, pero sila pala ang dahilan kung bakit hindi mo maabot ang full potential mo. Minsan hindi mo kailangan magdagdag ng bago sa buhay mo. Minsan, ang kailangan mo lang ay magtanggal. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 8 bagay na dapat mong alisin sa buhay mo para mas lumakas ka, para mas luminaw ang isip mo, at para mas maabot mo ang best version ng sarili mo. Number 1, tanggalin mo ang pagiging people pleaser. May mga tao na halos buong buhay nila nakafocus lang sa isang bagay, ang mapasaya ang ibang tao. Kahit pagod na sila, oo pa rin. Kahit ayaw nila, sige pa rin. Kahit nasasaktan na sila, tahimik pa rin. Bakit? Dahil takot silang ma-disappoint ang ibang tao. Takot silang masabihang selfish. Takot silang hindi magustuhan. At baka ikaw, ginagawa mo rin ito nang hindi mo namamalayan. Yung tipong, lagi kang available para sa lahat. Pero kapag ikaw na ang may kailangan, wala kang malapitan. Lagi mong inuuna ang comfort ng ibang tao kaysa sa peace of mind mo. Kahit drained ka na emotionally, sasabihin mo pa rin, okay lang ako. Pero deep inside, pagod ka na. Ang masakit, maraming people pleasers ang mababait na tao. Hindi sila masama. Hindi sila selfish. Ang problema lang, nasosobrahan sila sa pagbibigay hanggang sila mismo ang nauubos. At alam mo kung anong nakakatakot? Habang sinusubukan mong i-please ang lahat, unti-unti mong nakakalimutan kung sino ka talaga. Kasi bawat desisyon mo, nakabase na sa sasabihin ng iba. Okay ba to sa kanila? Magagalit kaya sila? Tatanggapin kaya nila ako? Dumating sa punto na hindi mo na alam kung ginagawa mo ba ang isang bagay dahil gusto mo o dahil gusto lang ng ibang tao. That's dangerous. Kasi hindi mo kayang i-build ang full potential mo kung palagi kang kontrolado ng approval ng ibang tao. Listen carefully. Hindi mo responsibility na pasayahin ang lahat. Hindi mo kailangang i-sacrifice ang mental health mo para lang matawag kang mabait. At hindi porket marunong kang magsabi ng no, masama ka ng tao. Minsan ang no ay self-respect. May mga tao kasi na nasasanay na lagi kang available. Nasasanay silang lagi kang umintindi. Nasasanay silang inuuna mo sila. At kapag isang beses mong pinili ang sarili mo, ikaw pa ang lalabas na masama. Pero tandaan mo ito, the people who truly respect you will respect your boundaries too. Hindi lahat ng tao deserve ng access sa energy mo, sa oras mo, at sa kabaitan mo. Kasi ang energy mo, limitado lang. Kapag inubos mo yan sa kakasunod sa expectations ng iba, wala nang matitira para sa goals mo, para sa growth mo, at para sa sarili mong buhay. At minsan, kaya hindi ka maka-level up dahil sobrang busy mong alagaan ang buhay ng iba habang pinapabayaan mo na ang sarili mo. You cannot pour from an empty cup. Kailangan mong matutong piliin din ang sarili mo. Hindi selfish ang magpahinga. Hindi selfish ang mag-set ng boundaries. Hindi selfish ang unahin ang peace mo. Actually, sign yon na nagmamature ka na. Darating ang panahon na maiintindihan mo. Hindi mo kailangang i-convince ang lahat para maging valuable ka. Hindi mo kailangang magpakaubos para lang mahalin ka. At hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang matanggap ng ibang tao. The right people will appreciate the real you. Hindi yung version mong laging pagod kakasunod sa gusto nila. Number 2, tanggalin mo ang toxic na tao sa paligid mo. Hindi lahat ng taong malapit sa'yo, mabuti para sa'yo. Minsan, kaya ka napapagod sa buhay dahil mali ang mga taong lagi mong kasama. May mga tao kasi na kapag kausap mo, parang nawawalan ka ng energy. Pagkatapos mong makasama sila, bigla kang mabigat. Bigla kang puno ng doubt, puno ng stress at negativity. At ang masama, minsan nasanay ka na sa ganung environment. Kaya akala mo, normal lang. Yung tipong, araw-araw, puro reklamo ang naririnig mo. Puro drama, puro galit sa buhay. Puro paninira sa ibang tao. Kapag may pangarap ka, tatawanan ka. Kapag may plano ka, hahanapan ka ng mali. Kapag gusto mong magbago, sasabihin ng mga negatibong tao, hindi mo kaya yan. Ang arte mo naman, nagbago ka na. At dahil paulit-ulit mong naririnig yan, unti-unti mo ring pinaniniwalaan. That's the scary part. Kasi hindi lang nila sinisira ang mood mo. Sinisira nila pati confidence mo.
Alam mo, sobrang powerful ng environment. Kung lagi kang nasa paligid ng tamad, unti-unti kang tatama rin. Kung lagi kang nasa paligid ng negatibong tao, magiging negatibo ka rin. Because energy is contagious. Hindi mo man namamalayan, nahahawa ka. Kaya minsan, kahit motivated ka noong una, nawawala rin ang apoy mo dahil sa mga taong nakapaligid sa'yo. May mga kaibigan na gusto ka lang kapag pareho kayong walang direksyon. Pero kapag nagsimula kang umangat, bigla silang naiilang. Kapag nag-focus ka sa goals mo, sasabihin nilang boring ka na. Kapag iniiwasan mo ang gulo, sasabihin nilang maarte ka. Bakit? Dahil hindi lahat ng tao magiging masaya kapag nag-grow ka. Some people only love the version of you they can control. Mas gusto nila yung ikaw na laging available. Yung ikaw na walang boundaries. Yung ikaw na hindi umaangat kaysa sa kanila. At minsan, ang pinakahirap tanggapin, hindi stranger ang toxic sa buhay mo. Minsan kaibigan mo. Minsan kamag-anak mo. Minsan matagal mo nang kasama. Kaya mahirap silang i-let go. Kasi may history kayo. May memories. May pinagsamahan. Pero tandaan mo ito. Hindi porket matagal mo nang kasama. Ibig sabihin, healthy na silang kasama habang buhay. May mga tao na part lang ng isang chapter ng buhay mo. Hindi ng buong storya mo. At hindi ibig sabihin na masama kang tao kapag lumayo ka para protektahan ang peace mo. Hindi lahat ng distansya ay hatred. Minsan survival na yon. Kasi paano ka mag-grow kung araw-araw kang hinihila pababa? Paano mo maaabot ang full potential mo kung palagi kang nasa paligid ng mga taong ayaw namang makita kang successful? You need people who inspire you. People who challenge you to become better. People who clap for you when you improve. Hindi yung palaging competition ang tingin sa'yo. At tandaan mo rin ito, hindi lang tao ang toxic. Pwede ring toxic ang environment, toxic ang routine, toxic ang online content na araw-araw mong kinukonsume. Kung araw-araw puro negativity ang pinapasok mo sa isip mo, huwag kang magtaka kung bakit mabigat lagi ang pakiramdam mo. Protect your mind. Hindi lahat deserve ng access sa energy mo. At habang tumatanda ka, marirealize mo na peace is expensive. Kaya minsan kailangan mong mamili kung ano ang mas importante, ang approval ng toxic na tao o ang growth at peace mo. Because the truth is, hindi ka talaga makakaabot sa next level ng buhay mo kung dala-dala mo pa rin ang mga taong gusto kang manatili sa old version mo. Number 3, tanggalin mo ang sobrang paggamit ng social media. Pagkagising mo sa umaga, ano agad ang una mong hinahawakan? Cellphone. Bago ka pa man makapagdasal, makapag-isip, o makapag-focus sa sarili mong buhay, nakascroll ka na. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Tapos sasabihin mo pa, saglit lang naman to. Pero mapapansin mo, yung saglit na yan, minsan umabot na ng 1 oras, 2 oras, minsan kalahating araw mo, ubos na. At ang masakit, pagkatapos mong mag-scroll ng matagal, parang wala ka namang totoong napala. Pagod ang isip mo, magulo ang utak mo, tapos pakiramdam mo, behind ka pa sa buhay. Bakit? Kasi habang nakatingin ka sa highlight reel ng ibang tao, unti-unti mong kinukumpara ang sarili mong buhay. Nakikita mo yung success nila, yung travel nila, yung relasyon nila, yung achievements nila. At kahit hindi mo sabihin, may maliit na boses sa isip mo na nagsasabing, bakit sila ang layo na? Bakit ako parang walang progress? Bakit parang ako lang ang hindi umaasenso? Hindi mo namamalayan, social media is slowly stealing your peace. At ang mas delikado, hindi lang oras mo ang nawawala, pati focus mo. Dati, kaya mong mag-concentrate ng matagal. Ngayon, ilang segundo lang, nabobore ka na. Sanay na kasi ang utak mo sa mabilis na dopamine. Isang swipe, bagong video. Isang scroll, bagong entertainment. Laging may stimulation. Kaya kapag oras na para gawin ang goals mo, hirap na hirap ka nang tumagal because your brain became addicted to distraction. At alam mo kung anong pinakamalungkot? Maraming tao ang puno ng pangarap pero ubos ang oras sa panonood ng buhay ng iba. Imbis na binubuo nila ang sarili nilang future, naging audience na lang sila sa success ng ibang tao. Nakakapagod yun, di ba? Imagine this, ilang goals na sana ang natapos mo kung yung 5 oras na screen time mo araw-araw inilaan mo sa pag-aaral ng bagong skill, sa pag-ihersisyo, sa pagnenegosyo, sa pagdarasal,
sa pag-improve ng sarili mo. Hindi ko naman sinasabing masama ang social media. Maging totoo lang tayo, may magandang side rin naman ito. Dito tayo natututo, dito tayo naaaliw, dito tayo connected. Yung iba, dito na kumikita. Pero kapag ito na ang kumukontrol sa isip, oras at emosyon mo, problema na yon. Kapag hindi mo na kayang kumain ng hindi nagsi-cellphone, kapag hindi mo kayang matulog ng hindi nagsuscroll, kapag bawat tahimik na moment kailangan mong takasan gamit ang videos, that's no longer entertainment. That's dependency. At minsan, kaya hindi mo marinig ang direksyon ng buhay mo ay dahil sobrang ingay ng social media sa isip mo. Too much information can destroy clarity. Hindi mo kailangang malaman lahat ng trending issue. Hindi mo kailangang updated sa bawat drama online. Kasi habang occupied ang isip mo sa nonsense, nawawala ang energy mo para sa mga bagay na totoong importante. At aminin mo natin o hindi, maraming content online ang nagpapahina sa disiplina mo. Instant pleasure, instant validation, instant entertainment. Pero ang tunay na growth, hindi instant. Kailangan nyo ng focus, consistency, silence, discipline. May mga bagay na unti-unting pinapatay ng sobrang social media. Kaya minsan, ang kailangan mo ay bawasan ang distractions. Subukan mong mawala sa social media kahit lang oras lang bawat araw. Mapapansin mo, mas tahimik ang isip mo. Mas malinaw kang mag-isip. Mas may energy kang gawin ang goals mo. At higit sa lahat, mas babalik ang connection mo sa totoong buhay. Kasi may mundo sa labas ng screen. May mga pangarap kang naghihintay. May potential kang hindi lumalabas dahil ubos ang atensyon mo online. Remember this, your future is built by what you consistently give your attention to. Kung puro distraction ang kinakain ng isip mo araw-araw, mahihirapan kang maging best version ng sarili mo. Hindi mo kailangang totally iwan ang social media, pero wag mong hayaang ito ang umuubos sa oras na dapat ginagamit mo para buuin ang buhay na gusto mo. Number 4, tanggalin mo ang bisyong sumisira sa focus mo. May mga bisyo na hindi agad halatang sumisira sa buhay mo. Kasi sa umpisa, parang relax lang naman, pampalipas oras lang, pampantanggal stress, konti lang naman to. Pero habang tumatagal, hindi mo napapansin, unti-unti ka nang kinakain ito. Hindi lang pera ang ninanakaw ng bisyo, mas delikado ang ninanakaw nitong focus, oras, at disiplina mo. At kapag nawala ang focus mo, mahirap buuin ang future na gusto mo. Minsan hindi lang ito tungkol sa alak, sugal o ibang obvious na bisyo. May mga modern addictions din ngayon na socially acceptable pero unti-unting winawasak ang potential mo. Yung endless scrolling, laging naka-phone, dopamine every second, short videos buong araw, online games hanggang inabot ka na ng madaling araw. Wala namang masama sa pagpapahinga, pero kapag ang temporary pleasure mo mas malaki na kaysa sa commitment mo sa goals mo, doon nagsisimula ang problema. Ang totoo, maraming tao ang hindi tamad. Distracted lang sila. Ang dami mong gustong gawin sa buhay. Ang dami mong pangarap. Pero paano ka uusad kung bawat 5 minuto nawawala ang atensyon mo? Paano ka maging disiplinado kung sanay ang utak mo sa instant entertainment? Real growth is boring sometimes. Minsan kailangan mong umupo at gawin ang trabaho kahit walang excitement, kahit walang palakpak, kahit walang instant reward. Pero ang bisyo, kabaliktaran yan. Binibigyan ka nito ng mabilis na saya kapalit ng long-term damage. At ang nakakatakot, habang inuubos mo ang oras mo sa temporary pleasure, may ibang tao na tahimik na binubuo ang future nila. Habang ikaw puro escape, sila nag-i-improve. Kaya minsan kailangan mong maging honest sa sarili mo. Tanungin mo nga ang sarili mo, may ginagawa ba akong paulit-ulit na nagpapasaya lang sa akin sandali? Pero winawasak naman ang consistency ko. Kasi hindi lahat ng nagpapasaya sa'yo mabuti para sa future mo. At alam mo kung bakit maraming tao ang hirap baguhin ang bisyo nila? Dahil naging takbuhan nila ito. Kapag stressed, doon sila tumatakbo. Kapag malungkot, doon ulit. Kapag bored, balik na naman. Imbis na harapin ang problema, tinatakasan nila pansamantala. But listen carefully. Temporary escape will never build a permanent future. Darating ang panahon na mapapagod ka rin sa cycle. Yung feeling na alam mong kaya mo pa sana, pero nasasayang lang ang oras mo. Yung alam mong may potential ka, pero hindi mo maabot dahil laging may humihila pababa sa focus mo. At minsan, hindi mo kailangan ng mas maraming motivation. Ang kailangan mo,
ay alisin ang mga bagay na sumisira sa disiplina mo. Because your habits create your future. Kung ano ang paulit-ulit mong ginagawa araw-araw, yun ang unti-unting bumubuo o sumisira sa buhay mo. Kaya bantayan mo kung saan napupunta ang oras at atensyon mo. Because your attention is power. At sa panahon ngayon, maraming bagay nakikipag-agawan para makuha yon. Kung hindi mo kukontrolin ang sarili mo, may ibang bagay na kukontrol sa buhay mo. Hindi madaling alisin ang bisyo. Totoo yan. May relapse. May temptation. May mga araw na babalik ka ulit sa dating habits. But every time na pinipili mong lumaban kaysa sumuko, lumalakas ka. At tandaan mo ito, discipline may feel painful today, but regret is heavier. Huwag mong hayaang isang bisyo lang ang pumigil sa version ng sarili mo na kaya sanang maging successful, focused, at fulfilled. Kasi malaki ang potential mo, pero hindi lalabas ang best version mo hanggat alipin ka pa rin ng mga bagay na nagpapahina sa'yo. Number 5, tanggalin mo ang pagiging negatibo sa sarili mo. Minsan, ang pinakamapanganib na kaaway mo ay hindi ibang tao, ikaw mismo. Dahil sa paraan ng pakikipag-usap mo sa sarili mo araw-araw, yung tipong maliit na pagkakamali lang, sasabihin mo agad, ang bobo ko talaga. Wala akong kwentang tao. Hindi ko talaga kaya to. At habang paulit-ulit mong sinasabi yan, unti-unting pinaniniwalaan ang isip mo. Alam mo kung ano ang masakit? Minsan mas mabait ka pa sa ibang tao kaysa sa sarili mo. Kapag may kaibigan kang nadapa sa buhay, iko-comfort mo pa siya. Di ba? Sasabihin mo, okay lang yan, babangon ka rin. Pero kapag ikaw ang nagkamali, grabe mong husgan ang sarili mo. Parang wala kang karapatang magkamali. Parang kailangan perfect ka lagi. That kind of mindset slowly destroys confidence. Kasi paano ka magiging matapang sumubok kung sarili mo mismo ang unang nagsasabing hindi mo kaya? Paano ka lalaban sa buhay kung sa loob pa lang ng isip mo, talo ka na agad? At maraming tao, hindi naman talaga mahina. Na-program lang sila ng sobrang negativity. Dahil siguro lumaki sila sa environment na puro puna, puro comparison, puro panlalait. Kaya kahit tumanda na sila, dala-dala pa rin nila ang boses na yon. Yung kahit may achievement sila, pakiramdam nila kulang pa rin. Kahit may progress naman, ang nakikita nila palagi ay yung mali. At baka ikaw rin ganon. Kapag may 10 mabuting nangyari sa araw mo, pero may isang sablay, doon ka agad nakafocus. Isang rejection lang, feeling mo, failure ka na. Isang pagkakamali lang, feeling mo, wala ka ng future. Pero pakinggan mo ito, a mistake does not define your value. Hindi nababawasan ang worth mo dahil lang nagkamali ka. Hindi ibig sabihin na nahirapan ka, mahina ka na. Hindi ibig sabihin na mabagal ka, wala ka nang mararating. Everyone struggles. Kahit yung mga successful na tao na iniidolo mo ngayon, dumadaan din sila sa self-doubt, insecurities, at failure. Ang kaibahan lang, hindi nila hinayaang kainin sila ng sarili nilang negativity. Kasi ang totoo, magiging totoo sa buhay mo ang madalas mong sabihin sa sarili mo. Kapag lagi mong sinasabing, hindi ko kaya, unti-unting mawawalan ka talaga ng lakas sumubok. Kapag lagi mong iniisip na wala kang kwenta, mawawalan ka ng confidence para i-pursue ang goals mo. Your mind listens to you. Kaya bantayan mo kung paano mo kausapin ang sarili mo. Hindi ibig sabihin nito na magsisinungaling ka sa sarili mo o magpapanggap kang okay lagi. Pero matuto kang maging compassionate sa sarili mo. Kapag nagkamali ka, imbis na sabihin mong, antang ako, pwede mong sabihin, nagkamali ako, pero matututo ako rito. Kapag bumagal ka, ang hina ko naman, palitan mo ng, hindi pa ako nandyan, pero umaabante ako. That small change matters. Kasi ang confidence, hindi lang nabubuo sa achievements. Nabubuo rin ito sa paraan ng pagtrato mo sa sarili mo kapag walang nakakakita. At tandaan mo ito, hindi mo maabot ang full potential mo kung araw-araw mong winawasak ang sarili mo gamit ang sarili mong salita. Words are powerful, lalo na yung mga salitang paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo habang mag-isa ka. Kaya simula ngayon, maging maingat ka. Hindi mo kailangang maging perfect para maging valuable. Hindi mo kailangang mauna para masabing may silbi ka. At hindi mo kailangang maliitin ang sarili mo para lang maging humble. You deserve encouragement too, especially from yourself. Number 6, tanggalin mo ang pagko-compare sa sarili mo sa iba. Isa sa pinakamabilis na paraan para mawala ang confidence mo ay ang palagiang pagkukumpara ng sarili mo sa ibang tao. Sa panahon ngayon,
Sobrang dali ng ma-pressure. Pagbukas mo pa lang ng social media, makikita mo agad, may bagong kotse sa ganito. Successful na negosyo ni ganyan. Successful na ang negosyo ni ganyan. Engage na yung kakilala mo. Yung dating kaklase mo, may sariling bahay na. Habang ikaw, feeling mo, wala ka pang nararating. At doon nagsisimula ang tahimik na laban sa isip mo. Bakit sila ang bilis umangat? Bakit parang ako napag-iiwanan na? May mali ba sa akin? Kulang ba ako? Unti-unti, kinakain ka na ng comparison. Ang masakit kasi sa pagkukumpara, hindi lang nito sinisira ang confidence mo. Ninanakaw rin nito ang peace of mind mo. Imbis na ma-appreciate mo yung sarili mong progress, nakatingin ka sa achievements ng ibang tao. Imbis na maging proud ka sa maliit mong improvements, feeling mo kulang pa rin dahil mas lamang sila. Pero ito ang kailangan mong maintindihan. Hindi pare-pareho ang timeline ng tao. May taong maagang nagiging successful. May taong late bloomer. May taong mabilis umangat. May taong dahan-dahan pero steady. At walang mali doon. Hindi race ang buhay. Kaya maling-mali na ikumpara mo ang chapter 2 mo sa chapter 20 ng ibang tao. Hindi mo alam ang buong storya nila. Hindi mo alam kung ilang beses silang bumagsak bago sila umangat. Hindi mo alam kung ano ang sinasakripisyo nila. At lalong hindi mo alam kung ano ang totoong nararamdaman nila behind the scenes. Social media only shows highlights. Hindi nito pinapakita yung breakdowns, failures, insecurities, at silent battle ng tao. Kaya delikado kapag doon mo binabase ang value mo. At aminin natin, minsan kahit anong achievement mo, hindi mo ma-enjoy dahil may mas lamang na naman sa paningin mo. Nakabili ka ng motor, pero may kotse yung iba. May trabaho ka, pero mas mataas sweldo nila. May progress ka, pero mas mabilis sila. So instead na maging grateful, nalulungkot ka. That's the trap of comparison. Walang katapusan yan. Kasi laging may taong mas mayaman, mas gwapo, mas successful, mas talented, o mas angat kaysa sayo. Pero hindi ibig sabihin nun na wala ka ng value. Listen carefully. Hindi mo kailangan maging katulad nila para maging successful ka. Hindi mo kailangan makipagsabayan sa pace nila. Ang kailangan mo lang ay maging better kaysa sa dating version mo. That's real growth. Yung ikaw kahapon tamad, pero ngayon mas disciplined ka na. Yung dati takot kang sumubok, pero ngayon lumalaban ka na. Yung dati mabilis kang sumuko, pero ngayon mas matatag ka na. That matters. At isa pa, kapag lagi kang nakatingin sa linya ng iba, mawawala ka sa sarili mong direksyon. Parang nagdadrive ka habang nakatitig sa kabilang sasakyan. Anong mangyayari? Maaaksidente ka. Ganon din sa buhay. Kapag sobra kang nakafocus sa progress ng ibang tao, nawawala ang focus mo sa sarili mong misyon. Hindi mo na napapansin yung blessings mo. Hindi mo na nakikita yung growth mo. Hindi mo na na-appreciate yung sarili mong journey. Kaya minsan, kailangan mong tumigil sa kakatingin sa iba at simulan mong tingnan kung gaano ka nakalayo mula sa dating ikaw. Because growth is personal. At tandaan mo ito, hindi basihan ng worth mo ang bilis na pag-asenso mo. May mga taong mabilis yumaman pero walang peace. May mga taong successful sa paningin ng iba pero wasak naman mentally. Kaya wag mong i-pressure ang sarili mo. Your journey is different for a reason. May sariling timing ang buhay mo. May sariling proseso ang growth mo. At may sariling purpose ang path mo. So, stop comparing. Hindi ka late, hindi ka failure, at hindi ka kulang. Nasa proseso ka lang. At habang tuloy-tuloy kang gumagalaw, natututo, at lumalaban, darating ka rin sa lugar na para talaga sa'yo. Number 7, tanggalin mo ang pagiging kampante. Delikado ang pagiging kampante. Kasi tahimik itong sumisira sa potential mo. Hindi ito parang failure na bigla mong mapapansin. Hindi rin ito parang problema na agad kang masasaktan. Ang pagiging kampante, dahan-dahan ka nitong pinapatulog. Yung pakiramdam mo na, okay na to, sapat na ang ginagawa ko, hindi ko na kailangan mag-improve. At doon magsisimula ang paghinto ng growth mo. Maraming tao ang hindi naman talaga natalo dahil mahina sila. Natalo sila dahil naging komportable sila. Nung una, gutom na gutom silang umasenso. Masipag, focused, willing matuto, pero nang magkaroon ng konting achievement, relax na. Hindi na nag-aaral, hindi na nag-e-effort, hindi na nagpo-push sa sarili. At habang nagpapahinga sila ng sobrang tagal, may ibang taong tahimik na humahabol at lumalampas sa kanila. That's the scary part
about comfort. Kapag masyado kang nasanay sa easy mode, unti-unti kang nawawalan ng hunger. At kapag nawalan ka ng hunger, nawawala rin ang drive mo para maging better. Minsan hindi mo namamalayan na stuck ka na pala. Parehong routine, parehong excuses, parehong level. Months pass, years pass, pero walang growth. Kaya minsan, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Kailan ako huling natakot sumubok? Kailan ako huling may bagong natutunan? Kailan ako huling nag-push beyond comfort? Kasi kung palagi kang nasa comfort zone, baka hindi ka na lumalago. Tandaan mo ito, comfort feels safe, but growth rarely happens there. Yung muscles mo, lumalakas kapag nahihirapan. Yung isip mo, lumalawak kapag may challenges. Yung confidence mo, tumitibay kapag may nalalampasan kang mahirap. Pero kapag puro comfort lang, walang pressure, walang challenge, eventually, hihina ka rin. Parang halaman, hindi na dinidiligan. Buhay pa, pero hindi na lumalaki. At isa pa sa problema ng pagiging kampante, madalas akala mo, marami ka pang oras. Pwede pa bukas. Okay pa naman ako. Habol ko rin sila eventually. Pero habang iniisip mo na may time ka pa, lumilipas ang opportunities. Ang mundo, hindi humihinto para hintayin kang maging handa. Habang nagpapakampante ka, may ibang taong inaayos ang buhay nila. Kaya huwag mong hayaan na ang temporary comfort ang sumira sa future mo. Hindi masama maging proud sa narating mo. Pero huwag mong hayaang doon na matapos ang growth mo. Celebrate your progress, but never stop improving. Kasi ang taong patuloy na lumalago, kahit mabagal, mas malayo pa rin ang mararating kaysa sa taong magaling pero naging kampante. At tandaan mo ito, the moment you think you already know everything, that's the moment you stop growing. Manatiling gutom sa improvement. Manatiling willing matuto dahil maraming tao may potensyal pero kakaunti lang ang may consistency na i-develop ito araw-araw. Number 8, tanggalin mo ang victim mindset. May mga tao na matagal lang gustong magbago ang buhay pero hanggang ngayon, pareho pa rin ang sitwasyon nila. Dahil nakakulong sila sa isang mindset na sobrang delikado, ang victim mindset. Ito yung klase ng pag-iisip na palaging may dahilan kung bakit hindi ka makausad. Ganito lang ako dahil mahirap kami. Hindi ako sinwerte. Kasalanan nila kung bakit nasira buhay ko. Wala kasi akong support. Hindi kasi fair ang mundo. At totoo naman, may mga tao talagang nananakit sa'yo. May mga pagkakataong unfair talaga ang buhay. May betrayal, may rejection, may trauma. May mga pagkakataong ginawa mo naman lahat, pero ikaw pa rin ang natalo. Pero ito ang mahirap tanggapin. Hindi mo kontrolado lahat ng nangyari sa buhay mo. Pero kontrolado mo kung paano ka babangon mula rito. Kasi kapag nasanay kang tingnan ang sarili mo bilang biktima, unti-unti mong ibibigay ang power mo sa ibang tao. Lahat na lang may sisisihin ka. Lahat na lang may dahilan. At habang tumatagal, nagiging komportable ka na sa pagiging kawawa. Masakit marinig, pero maraming tao ang hindi makagrow dahil addicted sila sa excuses. Kapag may opportunity, takot sumubok. Kapag pumalpak, may sisisihin agad. Kapag may challenge, susuko agad dahil feeling nila laban sa kanila ang mundo. Listen carefully. Your pain is real. Pero hindi pwedeng habang buhay ka na lang nakatira roon. Darating ang point na kailangan mong piliin kung mananatili ka bang biktima ng nakaraan mo o magiging tao kang lalaban para sa future mo. Kasi walang mangyayari kung puro ka lang, bakit nangyari sa akin to? Mas magandang itanong, paano ako lalakas dahil dito? That question changes everything. Because strong people are those who refuse to stay broken. Tingnan mo ang buhay mo ngayon. Ilang beses ka nang nadapa? Ilang beses kang iniwan? Ilang beses mong naramdaman na unfair ang lahat? Pero nandito ka pa rin, di ba? Humihinga ka pa rin. Lumalaban ka pa rin. Ibig sabihin, may strength ka na baka hindi mo pa nakikita. Ang problema lang, minsan masyado kang nakatingin sa sugat mo, kaya hindi mo makita ang potensyal mo. At eto pa ang totoo, kapag lagi mong iniisip na powerless ka, hindi ka kikilos. Kasi bakit ka pa susubok kung convinced ka ng talo ka na agad? Victim mindset destroys ambition. Pinapaniwala ka nito na wala ng pag-asa, na wala ka ng control, na hanggang dito ka na lang. Pero hindi totoo yan. Hindi man fair ang simula mo, pwede mo pa ring baguhin ang ending mo. May mga taong galing sa broken family, pero naging successful. May mga taong ilang beses nabigo, pero bumangon ulit. May mga taong halos mawala na ng pag-asa,
pero sila pa ang naging inspirasyon ng iba. Hindi dahil madali ang buhay nila, kundi dahil tumigil silang gawing dahilan ang sakit nila. At baka ito ang kailangan mong marinig ngayon. Hindi mo kasalanan lahat ng nangyari sa'yo, pero responsibilidad mo pa rin ang healing mo, ang growth mo, at future mo. Kasi walang ibang magliligtas sa buhay mo, kundi ikaw rin. Oo, may tutulong, may susuporta, may magmamahal sa'yo, but at the end of the day, ikaw pa rin ang pipiling bumangon. Ikaw pa rin ang kikilos. Ikaw pa rin ang lalaban. At doon nagsisimula ang totoong pagbabago.